Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa Usapang Tol. Usapang Tol, Usapang Tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, March 6, 2024. Ako po si Cecil Villarosa at ito pong muli ang programang Usapang Tol. Siyempre, makakasama natin maya-maya lamang, walang iba kundi ang tol ng bawat Pilipino. Senador Tol Francis Tolentino at siksik at liglig po ulit tayo ngayong umagang ito ng Miyerkules dahil marami po tayong mga isyong tatalakayin. Particularly, yun pa rin pong epekto ng matinding tag-init ng El Niño phenomenon sa maraming mga sakahan at pananim sa bansa at kung ano ang ginagawa ng pamahalaan, particularly ng National Irrigation Administration o NIA. Mamaya po ay makakapiling natin ang namumuno ng NIA para tayo ay bigyan ng detalye kaugnay ng kanilang mga ginagawang initiative para agapayan ang mga magsasaka na matinding naapektuhan itong El Niño phenomenon dahil sa huli pong pagtala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, libu-libong mga ektarya, mga nasa 16,000 ektarya ng mga pananim ang napinsala na ng El Niño phenomenon. 14,000 hectares na mga pananim, karamihan po yan ay mga taniman ng palay at mais ang napinsala ng El Niño phenomenon habang higit 16,000 naman ng mga magsasaka at mangingisda ang naapektuhan. At pangunahin nga pong problema na kanilang kinakaharap ay ang irigasyon o patubig. Dahil tuyot na yung kanilang mga sakahan, yung mga lupa hindi na pwedeng mataniman, kaya kailangang agapayan na ng pamahalaan itong mga apektado nating magsasaka. At nababanggit nga noon pa ni Senator Francis Tolentino, pagka ganito palang matindi ang tag-init, problema rin pala maging ang supply ng isda. Dahil hirap din na makapangisda ang mga mangingisda dahil yung mga isda pumupunta doon sa malayong bahagi ng karagatan at kinakailangan ng mga mangingisda na pumalaot ng mas malayo para lamang magkaroon ng huli ng mga isda. Samantala, matinding traffic po ang naranasan. Nabungaran nyo ba yon mga kababayan? Yung area na yan ng C5, matinding traffic ang naranasan kaninang mga bandang alas 5 ng umaga. Alamin natin ang dahilan kung bakit ba naging matindi ang volume ng mga sakyan sa bahaging yan ng C5. At kaugnay po niyan ay nasa linya po ng ating komunikasyon si Katrina Gabito ng MMDA Metro Base. Magandang umaga, Katrina. Yes, Katrina. Magandang umaga. Live ka sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol. Kamusta na ang lagay ng traffic dyan sa bahagi ng C5, Katrina? Magandang umaga po, Ma'am Cecil at Senator Francis. Ang atin pong traffic update dito sa C5 ay medyo mabigat po dito sa may simula ng the Blue Leaf Cosmopolitan, southbound po ng C5. Hanggang dito po na yan, hanggang makarating po tayo dito sa may East Rembo. Gawa po ng nangyaring aksidente kanina, pero na-clear na po ang ating self-accident na tanker around 5:39 ng umaga po. Ang northbound naman po ng C5 ay tuloy-tuloy naman po at makakaranas lang tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may entrance ng Katipunan hanggang sa may Ateneo po.
Yun lang naman, ma'am. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 5 at 6. Bawal po tayo lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron pa pong mga ibang katanungan at nangangailangan ng emergency assistance... Katrina! Yes po. Oh, Katrina, bagamat naalis na yung self-accident, yung tanker, Yes po. dyan sa Yes, bahagi niya ng C5, kaya lang yung buntot ng traffic mahaba na Yes, ma'am. Naabutan po na kasi tayo ng rush hour at pasukan po. Kaya po medyo humaba yung traffic natin, ma'am. Pero ngayon, ma'am, hinihila na po to ng ating mga enforcer or ginagawa na po nila ng paraan para kahit papano po, mag-umusad-usad naman po ang takbo ng daloy ng trapiko dito po sa parte ng C5. Oo, kaya kung magkakaroon ng tsansa, Katrina, yung ating mga kababayan, iwasan na muna yung bahagi niya ng C5 para makaiwas din dyan sa mahabang daloy na ng traffic na idinulot nga ng self-accident na kinasangkutan nga ng isang tanker. Humanap muna ng magre-route muna. Pansamantala. Kahit Pwede pa rin naman po tayo mag-EDSA as of now. Medyo okay naman ang EDSA ngayon, ma'am. Maluwag pa naman siya at umaandar pa naman po. Ayun, edi mag-EDSA na muna. Wag na munang umiwas na muna sa C5 dahil mahaba na yung idinulot na traffic na aksidente na yan. Yes, ma'am. Alright, maraming salamat, Katrina. Salamat din po. Yan po si Katrina Gabito ng MMDA Metro Base. Samantala, dako na tayo sa ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw na Miyerkules, March 6, 2024, PBBM inaasahang lalhok sa mga aktibidad sa ASEAN-Australia Summit ngayong araw. DWIZ Balita. Panukalang batas na mapababa ang singil sa kuryente sa bansa gumugulong na sa Senado. DWIZ Balita. Patutsada ng isang senador sa isyu ng kudeta sa Senado, sinalag ng mga kongresista. DWIZ Balita. Plebisito sa charter change, malabo pang isagawa ngayong taon ayon sa COMELEC. DWIZ Balita. Ang Department of Health nakapagtala na ng mga sakit dahil sa matinding init na dulot ng El Nino. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. At ngayon sa detalye ng mga balita, makikiisa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagsisimula ng Leaders Plenary para sa ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, Australia ngayong araw. Napatid na alas 8 ng umaga local time sa Australia Leaders Informal Arrival at bandang pasado alas 9 at alas 6 naman ng umaga oras sa Pilipinas mangyayari ang naturang plenary. Nakatakda ang Leaders Retreat bago mag alas 2 ng hapon na siyang huling aktibidad na dadaluhan ng Pangulo para sa ASEAN-Australia Special Summit. Samantala, babalik na ng Pilipinas si PBBM alas 6 ng umaga ng hapon sa Melbourne habang alas 3 naman sa Pilipinas at bandang alas 11 ng gabi inaasahang nasa Pilipinas na si Pangulong Marcos. DWIZ Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita sa oras na 12 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga. Tanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Sa kaugnay pa ring balita, bilateral meetings ni PBBM sa Prime Ministers ng New Zealand at Laos naudlot. Ang detalye ng balitang yan hatid ni Gilbert Perdes. Naudlot ang bilateral meeting sana ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at New Zealand Prime Minister Christopher Luxon bago mag-alas 10 kahapon dito sa Melbourne. Ang pulong sana ni na PBBM at Luxon, subalit hindi nakarating ang punong ministro. Nabatid na sa mga ulat na hindi umabot sa schedule si Luxon dahil napilitan ito mag-commercial flight matapos magkaroon ng technical problem. Ang sakyan sana nitong military aircraft
aircraft. Nakaschedule na mag-take off sa Wellington ang sasakyang eroplano sana ni PM Lukson, pero nakita nito ng technical fault sa nose landing gear system na sa ginawang pre-flight check. Bukod naman sa meeting ni Lukson ay hindi rin natuloy ang meeting ni PBBM kay Laos Prime Minister Sonsai Sifondona. Patrol 13, Gilbert Perez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Sa iba pa mga balita, gumugulong na sa Senado ang Senate Bill No. 2247 o an act promoting the development of the Philippine downstream natural gas industry. Sa panukala na inihain ni Senate Committee on Energy Chairman Senator Raffy Tulfo, magpapababa ito ng singil sa kuryente at magbibigay ng mas maraming trabaho sa bansa. Ayon kay Attorney Garrett Tungol, ang Special Legal Counsel, mas maraming investments ang mailalagak sakaling maipasana sabing panukala kung saan magkakaroon ng komprehensibo at integrated legislative policy para sa mabilis na pag-unlad ng natural gas sector sa bansa. Suportado naman ng Department of Energy ang development natural gas industry sa bansa na magpapalago sa power generation industry. DWIZ Balita. Very timely po yung panukalang yan, lalo pat inaasahan na in matter of years, sa loob lamang ng ilang taon, posible raw na matuyo na yung Malampaya, yung Malampaya dyan sa Palawan. Kaya kinakailangan ng mapagkukunan ng panibagong supply ng natural gas. Samantala, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalita sa oras na 6:15 ng umaga. Sinalag ng mga kongresista ang patutsada ni Senator Amy Marcos na ang Kamara de Representantes ang nasa likod ng nilulutong kudeta laban sa liderato ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Senado. Iginiit ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na hindi maaaring pakialaman ng Kamara ang Senado. Ikinalungkot din ng mga kongresista na napagbibintangan ang Kamara, gayong abala ito sa dami ng trabaho. Naguguluhan naman si House Assistant Majority Leader at ako Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon kung bakit nakaladkad ang Kamara sa usapin ng Senado. Umaasa naman si House Assistant Majority Leader at Nueva Ecija Representative Micaela Angela Swansing na hindi makakaapekto ng kaguluhan sa Senado ang pagpasa ng panukala na amyendahan ang konstitusyon. DWIZ Balita. Yung pag-amyenda na yan sa Saligang Batas, natalakayan kahapon sa Senado kung saan nga isinusulong, particular na isinusulong ang pag-amyenda sa probisyon sa Saligang Batas na may kinalaman sa ating ekonomiya. At kaugnay po ng isyong yan, kaugnay pa rin ng isinusulong na charter change, naniniwala ang Commission on Elections na malabong magkaroon ng plebisito sa charter change ngayong taon o bago ang 2025 midterm elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, nauubusan na sila ng oras sa paghahanda sa halalan kung saan posibleng hindi na magkaroon ng plebisito ngayong taon para sa Chacha dahil Marso na at mayroon pa silang procurement at mga paghandang inaasikaso. Ngunit binigyang diin ng poll body chief na obligado silang magsagawa ng plebisito kahit kailan ito imandato ng Kongreso. DWIZ Balita. Pinabanggit noon ni Senator Tol Tolentino na mas maiging isabay sa halalan next year itong plebisito para sa charter change dahil malaking katipiran ito sa gobyerno kung di ako nagkakamali, 13 billion pesos yung halaga na pwedeng matipid ng COMELEC pagka isinabay itong plebisito ng charter change sa eleksyon sa susunod na taon. Very important na rin naman at timely yung isinusulong na pagbabago sa Saligang Batas pero according to COMELEC, wala silang magagawa dahil mandate naman nila na ipatupad kung ano ang iutos ng Kongreso kaugnay nga po ng isyong yan ng charter change. Samantala, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa pagbabalita sa oras na 6:18 ng umaga. Ayan, ito na po yung binabanggit natin, yung issue na may kinalaman sa irigasyon, dahil maraming mga taniman, libu-libong ektarya na mga taniman, 14,000 hectares na based on the latest tally ng NDRRMC yung napinsala
ng tagtuyot nitong El Nino phenomenon. At kaugnay nga po ng issue niyan, nasa linya na po ng ating komunikasyon ang administrator ng National Irrigation Administration o NIA. Wala pong iba kundi si Engineer Eduardo Eddie Guillen. Magandang umaga po, Engineer. Hello, magandang umaga po. Hello po. Yes, Engineer, live po kayo sa DWIZ 882 sa programang Usapang Tol. On the part of NIA, dahil inaasahan po, according to Pag-asa, posibleng itong epekto ng El Nino phenomenon magtagal pa hanggang Hulyo. So, ibig sabihin, yung possibility na makaranas pa ng matinding pinsala sa mga pananim, maging problema ng mga magasaka, ang irigasyon, ang patubig sa kanilang sakahan, umabot pa ng ilang buwan. On the part of NIA, sir, ano po ang ginagawa ng initiative o hakbang ng inyong ahensya para po maagapayan itong ating mga apektadong magasaka? Ang totoo niyan, ma'am, bago pa naman ito ay may pagkaplano na po kami. Napaghandaan po namin talaga ito, at nagsagawa kami noon ng cropping calendar planning. Na-determine namin kung saan yung mga vulnerable areas. At una, yung mga vulnerable areas na yon ay nasabihan na po natin yung ating mga magsasaka at sila naman po ay nagtanim muna ng high value crops. Yung pong, actually po ma'am, ang unang taya nga po ng NIA noon ay yung area namin, nasa 20% yung vulnerable areas namin. Pero kayo na rin po nagsabi ng data kanina, yung 13,000, kung tutuusin mo po yan, ay wala pang 1% doon sa area natin. Ang dahilan po na ito, ma'am, kasi meron kaming sinasagawa din na yung tinatawag naming alternate wetting and drying technique, na kung saan nakakatipid po kami ng around 20 to 30% ng tubig. Kaya napaparami po yung ating napapatubigan. So far naman po ay okay naman yung yield ng ating mga farmers ay sapat naman po at napunuan pa yung mga hindi nataniman. Mukhang panahon na po, papasok na po ang panahon ng tag-ani administrator. Nabanggit ninyo, inaasahan ninyo na magiging maayos ang mga ani. So, ito pong problema sa irigasyon, problema sa patubig, it will not create a problem sa issue po ng food security, sir. Ay, tama po yan. Gaya po ng sinasabi ko, yung area po ng NIA, yung napapatubigan namin, ang tansya namin po ay aangat pa yung aming ani doon sa mga irrigated areas. Pero tandaan po natin, around 60% lamang po ang irrigated area doon sa identified ng NIA sa aming National Irrigation Master Plan. So, 60% pa lang po ang na-irrigate. So, yung pong iba na walang irigasyon, yun po ay wala naman po kaming control doon. Pero sa control po namin, sisipa po pataas ang ani natin. Yung pong area ng Oriental Mindoro, yung Bulalakaw na nagdeklara na po ng state of calamity, kung di po ako nagkakamali, dahil sa epekto ng El Nino phenomenon sa kanilang mga pananim, ito po ba isakop ng NIA, sir? Yeah, tama po yun. Pero very unfortunate po yun, ma'am, kasi talagang hindi namin din inaasahan na biglang mawala yung tubig sa ilog. Kaya ang ginawa namin, siyempre pinadala natin yung ating mga bako doon at mga water pump para nag-water pump muna. Pero tignan nyo po, ma'am, itong mas malaking, meron po kami, by the way, meron po kami mga 90 hectares po na affected doon sa Bulalakaw. So nagpadala na kayo, sir, ng water pump doon sa Bulalakaw? At saka equipment po, yung ating mga bako para maghukay po talaga dahil nawala ho yung tubig . So kung nawala yung tubig sa ilog, wala talaga kami pagkukuhanan ng patubig. So, pero ma'am, tignan ninyo on a bigger scale. Bibigyan ko kayo ng bigger scale. Go ahead itong Pantabangan po natin, ma'am, itong Pantabangan Dam natin. Ang naging vulnerable po namin dyan ay around 50,000 hectares. Pero ang actual lamang po na hindi napatubigan ay 7,000. Yung Magat, yung Angat, lahat po yan napatubigan po namin. Ngayong buwan po, sir, yan. I mean, as we're talking about as of month of March. Kaya lang inaasahan po kasi natin na itong El Nino phenomenon will drag until July, sabi po ng Pag-asa. So, wag naman po sana na dumami yung lawak ng mga pananim na posibleng maapektuhan. But just in case yun po ay mangyari, handa po ba ang NIA, sir? Ma'am, na-project na po namin. By the time, siyempre, makaani na tayo. Ngayon pa lang, nag-aani na tayo. Di ba? By March, itong March, marami na hong nakaani. April, tapos na po tayo. So, ang susunod na cropping season na naman natin will be
June, May, June, July, mga gano'n. So, but anyway, ma'am, ang totoo niyan, meron pa po kaming third cropping sa NIA, itong aming contract farming. Sisimulan po namin ng Marso yan. So, kita nyo magsisimula kami magtanim ng Marso kahit may El Nino tayo kasi may mga identified areas po kami na kaya pa rin namin patubigan. Ayun. Balik po tayo, sir, doon sa bahagi ng Oriental Mindoro. So, ang binabanggit niyo po, maghuhukay na po ng balon, ganun ho ba? Ng groundwater, ganun po ba, sir? Para masuplayan ng tubig yung mga pananim? Yes, ma'am. At hindi lang naman po doon sa Bulalakaw. Entire Philippines po, ganun ang ginagawa natin ngayon kasi meron tayong project yung sa solar pump irrigation. Ay marami po kaming na-turnover na at tuloy-tuloy pa po ito. Laking pasalamat nga po namin sa Kongreso dahil binigyan po nila kami ng additional na pondo para ho dito sa pag-source out ng ground. Malaki yung napadagdag, Chief Gillian. Si Senator Tolentino po ito, malaki yung napadagdag sa inyo. Magkano uli yun yung binigay ng Kongreso ngayong budget na ito, 2024? Magandang umaga po, Senator. Actually, ang additional sa bigat po, Gillian. Bigat po, yes, sir. So magkano yung napadagdag? Pump irrigation, sir, ay mga 15 billion po. So, pero kabuuang budget po namin from 40 billion, mga 28 billion po ang nadagdag po lahat. Ayun, dapat magamit ng husto yon kasi ang pinagtataka ko lang, Administrator, itong Office of Civil Defense ayaw pang i-rekomenda na magkaroon tayo ng state of calamity. Kayo ba ay pabor na magka-state of calamity dahil sa El Nino o wag na muna? Sir, ako wag na muna kasi pero localized po dapat, sir. Dapat local government units po ang mag-determine yan. Kasi hindi naman po pangkalahatan lahat ito. Katulad, sir, sa binabangkit ko po kanina, yung ating Magat Dam. Puno po yun eh. Lahat po yung aming papatubigan sa Maris area, papatubigan po lahat. Itong Angat, sir, yung sakop ng Angat Dam namin, puno rin po yan. So dapat... pero ang sabi, Administrator sa Angat, bumaba ng 205 meters kahapon. Yung level. Yes po, sir. Pero check natin yung figures. Opo, sir. Yun po. Pero yun pong aming sa irrigated. Kasi yung iba po pupunta po yan sa inumin natin dito sa Metro Manila. Opo, potable. Yung pong sa irrigation po, sir, sapat po yun. Okay. So walang no need to worry. Ha? Opo, yung area po ng NIA ang sinasabi ko, sir, kasi alam naman natin lahat ay of the 3 million mahigit na potentially irrigable ay nasa 60% pa lang na-irrigate natin. So, on the part of NIA, yan po ang kagandahan na, sir, di ho ba, pag may irigasyon, may reservoir type dam ka, nakakapagplano ka, alam mo kung ilan talaga mapatubigan mo. Hindi yung sahod ulan talaga dahil yan po yung pino-point out namin, sir, di ba? At saka isa pa po, sir, yung kung naalala nyo doon sa budget hearing natin noon, inilalaban po ng NIA na kami ay dapat magkaroon ng calamity fund, QRF. Pero hindi po rin kami nabigyan. Pero ito, Administrator, kailan ba huling nag-meeting itong Task Force El Nino? Regular naman po ang meeting ng Task Force El Nino, sir. Tuloy-tuloy yun. Kasi iba ang nire-report din ng Department of Health. Para sa Department of Health, ang dami ng El Nino health-related events, lalong-lalo na sa Cordillera. 490 kaso na ng mga contaminated water sources, etc., etc. So, yung pagdedeklara ng state of calamity, hindi lang isang agency ito. Maraming agency nga. Kaya nga meron tayong Task Force El Nino. So, sana pag napag-usapan to, mapakinggan din natin yung iba't ibang ahensya, Administrator. Tama po, sir. Pero gaya po ng nasabi ko po, talagang area by area po dapat, sir, ang muna para... but anyway, kung ano po ang decision po ng task force ay nasunod naman po yung national government agencies. Ay, salamat. Cecil, baka may tanong ka pa kay Administrator? Sige po, last question on my part, Senator Tol. Administrator, yung mga binabanggit po kasi natin kanina, yung mga binabanggit niyo po kanina, na mga inisyatibo, na mga hakbang na inyong nagawa, yan po ay short-term solution. Ito naman pong El Nino phenomenon, ito pong matinding tagtuyot na nararanasan sa bansa, ito naman po ay perennial, ito naman po ay palagi nangyayari. Pero ano po ang long-term solution
ng NIA. Kayo po ba ay magtatayo ng mga additional infrastructure para nang sa gayon mas mapahusay po ang pagtugon natin sa mga ganitong sitwasyon? Ma'am, simple lamang po yan. May kasabihan po tayo, in every crisis lies the seed of opportunity. Sinasabi na po ng NIA, magtayo tayo ng reservoir type dams para during La Nina, hindi tayo namumblema sa baha, namimitigate natin yung baha. Nagkakaroon pa po tayo, nakakaipon tayo ng tubig, nagagamitin natin pag El Nino. May irigasyon tayo, meron pa po tayong power generation, meron pa po tayong aquaculture. So ang dami pong pwedeng magawa. Ang solusyon po talaga na to, lahat dapat ng major river basins natin, dapat merong reservoir type dams. Pero tingnan nyo, ang malalaking dams lamang po natin, yung nagawa pa noong panahon ni former President Ferdinand Marcos Sr., yung Magat, yung Pantabangan, nawala po yung susunod Yung mga, wala na pong, yung itong, by the way, meron pala kaming meron palang iti-turn over sa Nahalaor Dam nitong year na ito. Pero dapat mas marami pong gano'n ang dapat ang gawin natin. Lahat po dapat ang major river basins. Yun po naman ang gusto ng ating Pangulong BBM ngayon. Sabi niya, ito yung tutukan natin. Kaya nga po ma'am, number one po sa kanyang priority agenda, yung food security. Pero ang food security, ang number one po na kailangan niya is patubig. So dapat po, kung talagang seryoso po tayo na matugunan itong lagi nating sinasabing strong El Nino, strong La Nina. Sabi ko nga sa Kongreso, nag-hearing kami last week kung gusto natin tugunan yung mga strong El Nino at strong La Nina, strong support ng Congress ang kailangan namin sa budgeting para po ma-solve natin ito. Put your money where your mouth is, sabi po nila kami. Very well said, sir. Pero hindi ba po ito kasama doon sa additional 28 billion pesos na additional fund na ibinigay po ng Kongreso? Bibigyan ko kaya ng idea, 28 billion yung additional fund namin para sa irigasyon. Pero tanongin natin kay Senator Tolentino, magkano ang para sa flood control. Dapat, ang gusto nga ng ating Pangulo, huwag na munang masyadong flood control. Gusto niya water management muna. So, dapat doon po muna tayo sa water management. Kumbaga, facing po, utay-utay, hanggang sa maabot po natin yung binabanggit niyo po na mga reservoir dam. Yes, ma'am. Pwede naman magtulungan. Well said, Administrator Gillian, pero susunod, siguro bigyan mo uli kami ng panahon para makapanayam ka at maraming salamat sa mga inputs mo ngayong araw at maraming nakapakinig sa atin, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang oras po natin ay alas 6:31 ng umaga. 31. Makikita ulit tayo, Administrator Gillian. Maraming salamat sa panahon binigay mo sa amin sa Usapang Tol. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol at Senator Tol. Usapang tag-init pa rin ngayon tayo. Ngayon ay makakasama naman natin ang tagapagsalita ng Department of Health, si Dr. Eric Tayag. Pero wala siya sa Pilipinas, nasa Geneva, Switzerland. Makakasama natin. Magandang gabi dyan sa Geneva. Doc Eric, kasama po natin sa programa si Cecil Villarosa. Magandang umaga, Senator. Magandang umaga, Cecil. Kumusta po kayo dyan? Nasa Geneva pala kayo. Malamig ba ngayon dyan? Maginaw po, naglalaro sa 5 degrees at 8 degrees. Tama-tama pag-uusapan natin tungkol sa heat stroke. Yun. Ayun. Mamaya, papunta ako doon sa... In 30 minutes time, 40 minutes time, papunta ako doon sa probinsya mo, sa Pampanga. Papunta ako ng Pampanga ngayon. Ay, salamat po, Senator. Doc Eric, maraming katanungan kasi kanina kausap namin, nakapanayam namin ay ang hepe ng NIA. Sabi niya at gusto niya ay kung pwede lang daw ay yung pag-declare ng state of calamity ay iba't ibang cluster siguro, iba't ibang LGU. Pero ang sinasabi lagi ng Department of Health, daan-daan ng El Nino health-related events ang nangyari. Sa Cordillera, marami po tayong foodborne and vector-borne illnesses, ganun din po sa Region 11 at Region 4A, at meron din 59 kaso ng foodborne illnesses sa NCR at sa Bangsamoro at maging sa Region 10. So, ito ba lahat, Yusek, ay dala ng El Nino o
ano maipapayo rin natin para maiwasan ito ng ating mga kababayan ngayong tag-init? Maraming salamat, Senator. Ang Kagawad ng Kalusugan ay nagkaroon po nung isang buwan ng isang El Nino Summit. Ito ay para makapaganda yung mga ospital sa mga nasabing kondisyon na binanggit nyo, Senator, sapagkat yung naranasan natin noong 1998 na nagkaroon tayo ng El Nino, tumaas yung dengue. So yung dengue ang isa sa binabantayan natin na masasabihin natin ng indicator na ito ay epekto po ng El Nino sapagkat sa pag-iigib ng mga kababayan natin doon sa mga lugar na nawalan ng tubig o mahina supply ng tubig ay sa imbakan po ng tubig katulad ng drum, ito ang naging paraan para dumami po yung lamok kasi ang hinahanap ng lamok po ay malinis na tubig. Pangalawa, doon din sa mga lugar na wala ring gaanong supply ng tubig, napipilitan yung mga tao na maghanap ng ibang mapagkukunan ng tubig. Kalimitan, ito ay kontaminado, kaya nagkakaroon po tayo ng mga gastroenteritis po, kaya binabantayan po yan. Kaya nga ang mga ospital nakaantabay, hindi sila dapat mawalan ng tubig. Kung kailangan may rasyon ay nakahanda na yan, Senator. At minomonitor nga namin po ang mga lugar na kung saan maaari mag-report ng mga ganitong uri po ng karamdaman, Senator. Ay, Cecil, siguro, bago ka magtanong, tanong ko rin, bukod sa nabanggit niyong dengue, ano pa ba ang mga sakit, bukod din sa nabanggit ko na dapat bantayan ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ngayong El Nino. At Yusek, hindi pa tapos ang pasukan. May klase pa ho tayo hanggang July pa to. Kaya ano pa yung mga dapat iwasan? Kasi nasa labas pa yung ating mga bata. Tama po yan. At titindi pa po yung init sapagkat palapit na nga yung mahal na araw. At kami po ay nagbabantay rin kasi baka magkaroon ng mga kaso na isusugod sa ospital, yung tinatawag nating heat stroke. Una muna, yan ay nag-uumpisa sa parang hindi ka na komportable, hindi mo napapansin, kailangan na palang uminom ka ng tubig at kung minsan kailangan mo na rin ng electrolytes na tinatawag, yung nakikita sa sports drink. Tapos magkakaroon ka na ng cramps. Ito ay nauuwi na po sa heat cramps or heat stress. Tapos heat exhaustion, may hinihimatay na po rito. At sobra na yung pawis. Yung iba masakit ang ulo, nasusuka. Pag umabot na po sa 40 degrees ang temperature na malamang sa hindi alam nung may katawan, at magkakaroon po ng pagkabalisa o kaya naman biglang nawawalan ng malay. Sa heat exhaustion na hinihimatay lang, pero sa heat stroke, emergency, maaaring ikamatay po yan. At ito kasi mabilis na kailangan mapababa na yung temperature at madala kagad sa ospital. Yung iba mag-aakala na parang na-stroke, yung pala ay heat stroke na may magagawa naman na kung saan ay pwedeng basain kagad ng tubig ang buong katawan habang dinadala po sa malapit na ospital. Sapagkat ang heat stroke ay magkakaroon ng multi-organ injury. Marami ay hindi na po nakaka-recover. At kung maagapan, tumatagal din ng 2 hanggang 3 araw bago maka-fully recover. At ang maaring tamaan po nito ay ang mga matatanda, senior citizen natin na hindi nila alam, kung lalo na't mag-isa sila sa bahay, hindi nila alam, delikado na pala yung sitwasyon nila. Tsaka mga bata. So ito ay isa dun sa idadagdag natin, Senator, bukod dun sa dengue, gastroenteritis, opo. Wala itong koneksyon dun sa naranasan natin nakaraang taon, yung hindi mo alam kung dengue ito, kung anong klaseng variant ito pag nakaranas ka ng ganito. Walang relasyon sa gano'n, Yusek?
Ibang kondisyon po ito. Ito ay may kinalaman sa mainit na panahon. Kaya nga, ang payo namin dito, inom lang ng tubig, hanggat maaari ay umiwas sa matinding sikat ng araw, alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Maglagay ng sunscreen sapagkat doon sa Ayun, mga lalo siguro lugar. Yusek yung napunta sa beach. Opo, Yung pupunta sa mga paliguan. Opo, kung paulit-ulit po kasi ay maaring mauwi ito sa skin cancer. Tapos, Yun. sumilong kagad, yung mga kababayan natin nagtatrabaho talaga sa lansangan, yung mga traffic enforcer, yung mga nagtitinda dyan, yung pagsilong panandali, yung mga breaks na tinatawag natin, makakatulong po yan. At dapat po talaga ay mag-ingat po so kung lalabas naman po, either may payong, hindi nakakahiyang may payong, kahit lalaki po yung magpapayong, lalo na't matindi talaga yung init. At dito sa atin, marami ang pupunta sa mall kasi kung saan malamig, doon po talaga pupunta. Pero sa ibang lugar, ang gagawin na lang, magsha-shower, nagtitipid tayo sa tubig. Kaya ang pwedeng gawin, pwedeng may tubig kayo sa palang maliit na planggana at doon nyo po ibabad panandali yung inyong kamay. Para nang sa ganun po, kahit papano ay bumuti po yung pakiramdam. So yan po yung mga tip natin. May mga prutas po tayong mga tubig katulad ng pakwan. Kung hindi lang naman tubig po. Pag-iwas po sa tsaa o kaya kape sapagkat ihihiw tayo ng ihi pag yan po ang ininom Ganun po. pala. Ay, naku, Dok, nagkakape ako ngayon. Bawal pala ngayon. Dapat pala, bawas-bawas itong kape. O kung mapapansin, Magagalit naman sa atin yung mga planters natin ng kape. Basta stay hydrated daw, Senator. Oo. Tama ho, Kasi wag lang ng oras, sorry. Kasi iihi po eh. Ang gagawin natin, papalitan din natin nawala sa ihi natin. Inom tayo ulit ng tubig. Para na sa ganun kung ang nire-recommenda dati ay 8, ngayon dagdagan na nating 4, 12 baso ng tubig araw-araw po. Ayun. Cecil, may takatanong isang tanong lang. Isang tanong lang, Senator Tol. Mayroon na po ba kayong naitala na spike of heat-related illnesses, Yusek Tayag? Yan po ang inaasahan namin sa mga ospital. Maasa kami na ang mga doktor ay magsususpetsa na kasi pag dinala yan na ang ikikwento natumba, walang malay, ang unang iisipin muna, lalo na't matanda yung dinala, baka nagkaroon to ng stroke. So tatanungin nila na may alta presyon, ganyan. So dapat isama rin na nila sa listahan na baka ito ay heat stroke. So ang gagawin lang noon ay kunan ng body temperature. Pag lumampas ng 40 yon, malamang sa hindi yan ay heat stroke. At kung yan ay mapagsususpetsahan nila, maire-report po sa amin po yan. Okay. Marami pong salamat, Yusek maraming Tayag. salamat, Yusek Tayag. At pagbalik mo rito, magdala ka ng konting lamig galing dyan sa France para maisaboy natin dito sa Metro Manila at sa Pampanga. Ingat po kayo sa pagpunta nyo sa Pampanga. Maraming salamat po at madadalaw Maraming salamat at makasarap po ang mga luto sa Pampanga. Yusek, narinig po natin narinig po natin si Yusek Eric Tayag ng Department of Health. Ang oras po natin ngayon ay 6:49. Magbabalik po ang Usapang Tol. Nagbabalik pong muli ang programang Usapang Tol at Senator Tol. Nako, eto na tayo sa ating palengke report dahil may ulat kahapon ng PSA, Senator Tol, bumilis ng 3.4% ang inflation rate sa bansa at malaking contribution dyan ang presyo ng bigas. Yan.
Kaya alamin natin ang presyo ng bigas ngayon at ang iba pang pangunahing bilihin mula po dyan sa Arayat Market sa Cubao, Quezon City. Naroon po si Alexa Avila. Alexa, nabanggit kahapon nga itong sa PSA na tumaas ang ilang gulay. Pero ano ba ang actual dyan sa palengke kung nasaan ka? Arayat Market. Akala ko Arayat Pampanga, Arayat Cubao pala ito. So ano ang latest natin dyan, lalong-lalo na sa kamatis? Alexa? Yes, Senator, magandang umaga po. And Senator Tol and Miss Cecil, totoo pong nagtaas ang presyo ng gulay dito lalo na dito sa Arayat Market. Napakamahal at halos doble ang tinaas ng presyo dito dahil ang sibuyas ay nasa 160. Yung bawang 200, patatas 160. Yung kamatis na banggit ko kahapon na nasa 80 lang, pero ngayon ay nasa 160 ang kamatis. Ang carrots ay nasa 160, luya 180, talong 140, ampalaya 160. At ang repolyo, Baguio Pechay, doble rin ang itinaas na nasa 120. Ramdam din yung pagtaas ng presyo ng karne dito sa Arayat Market na ang liempo nasa 370 pesos per kilo. Yung pork chop ay 330, ang pata ay nasa 290, atay 250. Nagtaas din yung presyo ng manok dito na dati ay nasa 175 pesos per kilo pero ngayon ay nasa 180 pesos na. Yung presyo ng isda ay nakitaan rin ng pagtaas dahil ang gulunggong ay pumapalo ng 240 to 360 pesos. Yung bangus ay nasa 160, 180, 200. Ang tulingan ay nasa 200 to 300 pesos per kilo. Ang lapu-lapu at maya-maya ay nasa 300 to 320 pesos per kilo. Yes, Alexa. Senator? Yes, Alexa. Yung presyo ng kamatis, magkano ulit? Yung kamatis. Nasa 160 pesos na po per kilo ang kamatis dito sa Arayat. 160. Yes, Senator and Miss Cecil. Ay, Doble 80 lang ang nung isang itinaas. araw, nagnubenta. Ngayon sa halos doble na. Ha? Yes, Senator. Grabe. Ayun, ako, doble to. Nagulat Hindi ako magandang dun, balita Senator yan. Tol. 160. Oo, nakakagulat naman. Naku, Baka pwede pakicheck uli. Baka naman mali yung napuntahan mo. Na-double 2 kilo yan. po yung Baka 2 pag-check. kilo. Talagang nasa 160 po. Nagulat din po ako kasi sabi ko po nasa 80 pesos lang to kahapon na. Bakit 160 na to ngayon? So nagtaas daw po talaga. Naku, yung grabe. presyo ng Sobra yan, oo. Parang hindi sobra muna tayo yan. magkakamati sa ginisa, Senator Tol. Nakakagulat. Akala ko 2 kilo yan. Pwede 2 kilo, 160. 180 isang kilo, edi 2 kilo, 160 nga. Pero kung 1 kilo lang yan, mataas yan. Mataas yan. So anong sabi ng mga tindera? Bakit daw ganun kataas ngayon? Unang-una yung supply problema din, pero generally talagang halos lahat, hindi lang po kamatis, halos lahat naman po ng gulay ay nagtaas po kasi talaga. Oo nga, narinig ko rin sa report mo. Hindi magandang balita ito, Cecil, medyo mataas yan, lalong-lalo na papasok ang mahal na araw, maraming kakain ng gulay at yung mga gumagawa ng sarsyadong isda ay kailangan ng kamatis. Wala munang sarsyado, Senator Tol. Hindi magandang balita yan. Pero maiba ko sa ating, sino ba nanalo sa atin ngayon? Sino nanalo ng token? Ayun na nga, Senator and Miss Cecil, para sa ating market winner, katabi ko ngayon si Kuya Bong de Mesa. Bong de Mesa. Tiga dyan sa, militrato, hawak-hawak niya yung t-shirt. Ayun, tamang-tamang. Ano tinitinda ni Bong? Ay, karne. Ako po. Ayun, Bong. Naku, mukhang karne itong, kanya, mukhang nagtatadtad siya ng karne ngayon. Napakasipag nga naman ni Mang Bong. Oo. Kumusta mo na lang kami, Bong, dyan sa mga, may kasama ka pang isa, suot yung sombrero natin dyan sa Arayat Market sa Cubao, Quezon City. Congratulations sa Bong de Mesa at Alexa, mag-ingat ka dyan. Mas wala ako. Yes, sir. Ayun. Bukas alamin natin uli ang presyo ng gulay sa ibang palengke naman dito sa Metro Manila. Ang oras po natin ngayon ay alas 7 ng umaga. Salamat, Alexa. Salamat po. At congratulations po kay Sir Bong de Mesa. Ayan, eto Senator Tol, ang bilis ng oras dahil alas 7 na po ng umaga. Pero bago po tayo tuluyang magpaalam, bigyang daan po muna natin itong mahalagang mensahe mula kay Sir Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation.
Lenten food for thought. Sometimes you have to stop worrying and doubting. Have faith that things will work out well. Maybe not how you planned it, but the way it's meant to be. Always in God's good, perfect time. Think good. Thank God. Thank God. Have a great day ahead. God bless you. Yes, napakagandang mensahe, Senator Tol. At sumain niyo po ang isang oras na balitaan dito po sa programang Usapang Tol. Ako po si Cecil Villarosa. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magkikita po tayo bukas alas 6 ng umaga para po sa Usapang Tol. Magandang umaga po sa inyo lahat. God bless. Yes, antabayanan po ang susunod na programa, ang Pasada Balita, kasama si Kuyang Johnny Banyes. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago.